parang nasa resort daw ako. Oh. Tapos ano, edi pupunta daw ako sa swimming pool. Tapos nalaglag daw ako sa swimming pool. Tapos nagtingin na daw sa akin yung mga tao, diba? Tapos edi bumangon daw ulit ako. Edi chikahan. Tapos maya-maya daw, nag-swimming na daw ako, tumalon na daw ako, tuloy, tapos nag-i-enjoy ako. Tapos may mga kausap ako, bangon na, Oh. sabi ano na. Ang dami nangyari, ang dami pinagdaanan. Kung may nakita akong isang lugar, ano naman, baha, Madumi. sobrang dumi. Tapos lumulubog lahat ng lugar. So, ibig sabihin, Tas nasa yung unang mong aeroplano. panaginip, nasa pool ka. Hindi siya yung baha muna. Aeroplano ka, wala ka dun sa bahang madumi. Tubig na madumi. Hmm. Kasi sa'yo pa rin siya eh. Ikaw yung lumubog dun sa pool eh. So, ganito ang eksena niyan. May chance na ganito ha. Example lang. Ikaw, makakaipon ka. Okay yung flow ng pera mo sa mga susunod. Pero sa mga nakapaligid sa'yo, bagsak sila. Kasi nakatingin ka eh. Nasa airplane ka. Oo. Wala ka sa tubig. Ibig sabihin nakatingin ka. Hindi ako nakatapak, hindi ako nakaano. Basta nakikita ko sila, lumulubog sila doon. So, ibig sabihin, meron na may chance na pwedeng ka mag-anak or kaibigan mo na nakikita mong lumulubog. Pero sa'yo, hindi. Kagaya ng panaginip mo dati, di ba? Ay, nagbuhos ka sa lapag. Tapos, after nagbuhos ka sa'yo, andun yung action mo eh. Andun ka na gumawa. So, ikaw, dun sa panaginip mong pool, so sa'yo pa rin yun. Kasi ikaw yung tumalon, ikaw yung naligo, ikaw yung nag-enjoy, sa'yo ang pera. Ganon. Pero yung sa maruming tubig, nakatingin ka lang sa mga lumulubog. Ang pangit doon is kung nandun ka rin sa kung yung paa mo kahit paa mo lang or kahit nandun ka lang sa baba, Oo nga. ganon yun ang mas masama. Kaya nga. Tapos eto pa, may napanagipan akong baby. Hindi ko alam na, nakalimutan ko kasi kung kay anting bahay. Yung baby, pagkakita ko sa baby, ang daming buhok, balbasarado. Healthy. Dito. Pero bahay nila dang. Hindi ko pa alam, nakalimutan ko. Okay. Oh, sabi ko, uy, ba't ganito naman yung baby? So, pero hindi ka sure kung nandun si Dang. Nakalimutan ko yun. Ayun Eh, baka hindi mo na maalala. Ang daming panaginip. Tapos yung dreams mo. Araw-araw ka na naginip, girl. Oo. Basta ang dami pala. Dati. Pero dati, di ba, hindi ka pala panaginipin? Hindi talaga. Diyos ko. So, dito ka na sa kwarto ko nananaginip. Parang si Dang. Pag natutulog sa kwarto ko nananaginip. Simula natulog ako dyan. Araw-araw ata ako nananaginip dyan. Pero accurate mga dreams mo, no? Puro tubig ka doon. So, yung sinasabi ko sa inyo na kapag mataas ang frequency ng isang bahay o ng isang tao, ay pala panaginipin din yung taong yon. Si Dang, yung content natin nakaraan yung nanganak, yung puro kalokohan kami habang nag-labor siya, ayaw niya rin matulog dito kasi hindi siya pala panaginipin. Pero sa tuwing pupunta daw siya dito at makakaidlip siya, ay puro panaginip daw. So, ayan ho, kitang-kita nyo yung isa natin kasama sa bahay na hindi rin naman pala panaginipin. Pero naging active yung frequency niya, yung isip niya, yung intuition niya, lumakas lahat. So, siya kasi pag nanaginip siya lately, actually sunod-sunod ng panaginipan, accurate kagad, nangyayari kagad sa sarili niya nung araw na yon. So, meron siyang panaginip nung nakaraan, nakatanaw siya sa dagat na malinaw, and then kasama niya yung pinsan niya. So, sinabi ko sa kanya na may opportunity, ang unang makakaranas ng opportunity na yon kasi kapag lumubog ka sa tubig na malinaw, ibig sabihin pera na yon. Kung nakatingin ka sa pool na malinis or dagat na malinis, ibig sabihin may opportunity. So kapag lumusong ka, ibig sabihin dinadanas mo na yung opportunity or yung pera, umu-earn ka na. So kasama niya yung pinsan niyang yon, ang sabi ko sa kanya is mauunang magkaroon ng opportunity yung pinsan niya. And then after ng mga ilang araw yun? Hindi. Isa lang. So after one day, Naka-fly. yung after one day, yung pinsan niya, nakasama niya sa mismong panaginip niya na unang lumusong doon sa dagat, ay naka-fly na ng Canada. Trabaho. Doon yung nag-aaral. O doon na nag-aral sa Canada. So maraming opportunity. Kaya yun yung panaginip niya. Accurate kasi ang dream niya about mga pera, tubig, dumi, ganyan. So meron siya panaginip no nakaraan din na kumuha siya ng isang tabong tubig, binuhos niya sa
lapag. And then, kumuha ulit siya ng isang tubig, binuhos niya sa sarili niya. So, may ganyang pattern ng panaginip ha. Ibig sabihin, malalagasan siya ng pera kasi ibinuhos niya. Kailangan niyang gumastos kasi ibinuhos niya sa lapag or sa semento or sa kahit saan. Yung sunod na scene ay ibinuhos niya sa sarili niya. Sena noon, sabi ko sa kanya, malalagasan ka ng pera. Pero after mong malagasan, may income na darating sa'yo para mapapalitan. So after 1 to 2 days din, ganun yung nangyari sa kanya. Ay hindi, kinagabihan. No, and then kinagabihan, nag-message yung pinsan niya na na-ospital yung pamangkin niya. Nagbigay siyang tulong para pampagamot doon sa pamangkin niya. And then kinabukasan, may perang dumating sa kanya. Napaka-accurate ng mga panaginip niya. Nakita nyo ha, bagong gising, fresh na fresh. Fresh na fresh, bagong gising, hindi niya alam na binibidyohan siya kasi ayaw niya magpa-video. So, fresh na fresh siya, hindi po tayo scripted, walang scripted sa mga pag-aaral natin ng panaginip. Okay? So, lahat ng sinasabi natin sa panaginip, wala hong makakontent lang. Lahat ng sinasabi natin ay totoo. Pag hindi po tayo sigurado, sinasabi natin na hindi pa tayo sure. Sa dami ng panaginip, hindi man lahat na master na natin. Marami na tayong naaral, pero hindi lahat ay kabisado na natin dahil hindi pa dumadaan sa mismong sakin. Pero patuloy pa rin ang pag-aaral natin.